Marahil sinasabi natin, katapusan natin ang mundo dahil talagang napakainit na ang ating panahon. Bakit nga ba mainit? Tuwing summer na lang, ganito, init, ano? Mismong manubela ng sasakyan, pagpasok mo sa sasakyan, di mo mahawakan yung manubela sa init. At hindi, yung cambio talagang mainit. Lahat mainit. Mahirap lang kung lahat ng ulo'y mainit. Alam niyo po ba, bakit po ganito? Maraming nasasabi sa mga ating mga scientists na ito po'y sanhi ng climate change. Totoo yan. Pero tanong, bakit nagkaroon ng climate change? Saan nagmula yun? Soberanong Diyos. Ang ating pong panahon, dahil ng paniniwala ng iba na ang ating mundo ay paganda ng paganda. Hanggang sa darating na buong daigdig ay parang planeta ng maganda na lahat, mayaman na, lahat mahirap na. Ay lahat ng mahirap ay mayaman, masenso na. Pero hindi ganun ang disenyo ng Diyos eh. Ang disenyo ng Diyos na likhay ng sanlibutan ito ay perfect. Talagang wala pong pagkakamali. Pero dumating ang kasalanan, nagsimula ang deterioration. Nagsimula tayo sa maganda, pero pabulok ng pabulok ang ating panahon. Hindi po mangyaring nagsimula tayo sa pangit at paganda ng paganda ang ating panahon. Tanda natin, ang mundo ay, ang buhay ng tayo nagsimula sa paraiso. Pero dahil sa kasalanan, nawala lahat yun, napalayas na tayo sa paraiso, dinanas namin lahat ng paghihirap, pero sa biyaya, common grace ng Panginoon, umuunlad ang buhay sa mundo, sa mga bahay, negosyo, common grace. Pero hindi na marugang gumaganda kung buhay natin, kundi lalo pang sumasama at nagiging bulok ang buhay ng tao dahil sa kasalanan. Nagsimula po ang mga katapusan ng panahon nung dumating ang Panginoon. Nung siya po ay isinilang sa mundong ito, doon po nagsimula ang last days, ang mga huling araw. Kaya habang ang Panginoon ay narito sa mundo, ang sabi sa banal na kasulatan sa Matthew, tinalian ang isang malaking tao upang makapanamsam ang Panginoon ng mga maliligtas. At dahil dito, simula ng Panginoon ay pagministeryo, kumalat, gumaganap ang salita ng Diyos, at maraming naligtas, at marami pa rin ang hindi naliligtas. Yun po ang huling Panginoon. At tayo po ay nasa huling araw na po na mga araw na nasa hulihan. We are now in the last day of the last days. Ibig sabihin, naroon po sa taluktok na ng kasamaan ng panahon. Even the nature itself, mararamdaman na natin yung bigat ng huling sandali ng mga huling araw. Kung ating babasahin ng Romans chapter 8 verse 22, hindi pa ito ang ating text, because dahil ko rin paliwanag, nang sabi ron, maging ang lahat ng nilikha sa mundong ito ay nagdurusa, umuungol sa hirap dahil sa kasalanan, at naghihintay sila sa pagdating ng araw na maluwalhati ang mga tao ng Diyos. At doon lamang magkakaroon ng totoong ginhawa. Kaya tayo po ay nasa huling araw na mga araw na itinakda ng Diyos, pero hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa. Mayroon pong pangyayari sa huling panahon. At isa na riyan ay ang panlalamig ng mga tao pagdating sa pangalan ng Panginoon. Wala nang ganang makinig, wala nang ganang umaten sa gawain. Even the true believers ay maaring madaya, pero hindi kailanman madadaya. So, yung po yung huli, hindi po yung gera, pero ito po yung tanda ng mga huling pangyayari sa huling araw, pero hindi pa yan ang katapusan.
Kaya na, nais ko pong buksan at pag-aralan ang aklat po na magpagtuturo sa atin ano po ang dapat nating maging ugali ngayong tayo'y nasa huling araw na ng mga huling araw. Hindi po ang Revelation, kundi ang 2 Thessalonians. 2 Thessalonians, ito po ang ating pag-aaralang aklat. And Lord willing, bubuhayin pa tayo, ating pag-aaralan ito sunod-sunod. At ngayon po, buksan natin ang 2 Thessalonians chapter 1, verse 1 hanggang 4. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon na pinamagatan ko po na huwag mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. At kapag naunawaan natin ang kasaysayan ito sa tulong ng Espiritu Santo, alam kong sisibol sa ating puso ang katatagan. At tibay ng pananampalataya, batay sa katotohanan, hindi batay sa ating kinagisnan, kundi batay sa katotohanan ng ating maunawaan ngayong umaga. Ganito po ang sabi sa verse 1 hanggang 4. Si Pablo, si Silvano at si Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha, at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyo para sa isa't isa ay nadaragdagan. Ano pat, ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Ito ang salita ng Diyos. Tayo'y manalangin. O Panginoon, naniniwala kami batay sa iyong salita. Kami po ay nasa huling araw na ng mga araw na katapusan. At totoo, Panginoon, daranasin namin ang iba't ibang mga paghihirap, daranasin namin ang mabibigat na pagsubok, ngunit tuluan niyo kaming mangugali ng tama sa panahon ito, sa kasalukuyan. Nadarama namin, Lord, ang paghihirap ng kalikasan. Nadarama namin ito sa aming pong mga sarili. Maging ang kalikasan na naghihintay sa pagdating po ng pagtutubos ng inyong mga tao sa kanilang katawan upang ito'y magbago at mangyayari po ang totoong pagginawa. Kaya tulungan niyo kami sa aming pong pagpapanimulang pag-aaral ng inyong salita na inyong sinulat upang kami bigyan ng paunang kaalaman sa pagiging Kristiyano sa huling araw. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Now, ang tema po ng buong aklat ng 2 Thessalonians ay ang pag-asa sa peligrong pangyayari sa huling araw. Yun po yung pinakatema nito. Pag-asa sa peligro, sa mga peligro sa huling araw. Lantad dito ang iba't ibang problema sa aklat ng Thessalonica. Unang-una, number 1 dito, pinakamataas talagang problema rito ay ang persecutions, ang pag-uusig. At hindi lamang pag-uusig, kundi maging ang mga trials, ang mga pagsubok ng kanilang dinadanas. Sapagat dito po, laganap ang mga iba't ibang turo. Hindi lang sa ating panahon ngayon, mayroon sa TV, mayroon sa kapitbahay natin, may mga malalaking iglesia na akala mong ang Diyos talaga ang sinasama, ginagamit ang Diyos para makamit ng mga leader ang kanilang sustansya at ganansya. Pero hindi talaga layunin na ang lahat ng dumadalo ay talagang makatanggap ng kaligtasan,
kundi sila'y makinabang. Pero gayon pa man, ginagamit ng Diyos yun upang ang mga totoong taong maliligtas, maliligtas. Pero ang mga taong naligtas, hahanapin talaga na ang tinig ng Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon sa Kristo sa John chapter 10, nakilala ko ang aking mga tupa, sila'y nakikinig sa akin at sila'y sumusunod sa akin sapagkat sila'y binigyan ko ng buhay na walang hanggan at walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Yun po yung sinasabi. At sabi rito na mayroon pong laganap na Juan na doktrina, gaya ng sinabi sa chapter 2 verse 2 kung ating babasahin, na huwag kayong madaling matinag sa inyong pag-iisip at huwag din naman mabagabag sa pamamagitan man ng Espiritu o sa pamamagitan ng salita o sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin na para bang dumating na ang araw ng Panginoon. Ito po yung lumalaganap sa panahon ito. Gulong-gulo talaga ang totoong Kristiyano rito. Saan ba tayo makikinig? Andyan si Kibuloy, andyan si Soriano, ibagagaling na ito, andyan si Joseph Prince, andyan si John Piper, andyan si Spurgeon, andyan si Bolgadura. Saan ba tayo makikinig? Gulong-gulo talaga sila. At ito ang naging problema sa panahon ito. At dahil dyan, mga kapatid, marami pong Kristiyano napapaniwala, andyan na ang Panginoon, baka bukas, baka sa isang linggo dahating na. Kaya ang mga Kristiyano rito, naging tamad, hindi na nagtatrabaho. Pagko sila'y naging busybodies, umakit sila sa mga bahay-bahay, pagka alas 11:30 darating, dahil alam nila nandun na yung plato sa mesa. At tapos, maninira, magchichismis, kwento-kwento kung ano, mga busybodies. Dahil sinasabi nila, darating ang Panginoon. At nangyari sa ating po hanggang. Kaya marami ngayon, hindi na nag-aalahas, hindi na nag-lipstick, hindi na nag-aaral kasi dati nga ang Panginoon. Yan po yung mga huwad na aral nung araw pa. At mayroon ding mga pagdurusa ang mga believers dito. Nagdurusa sila. Kaya nawawalan sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Bagamat sila yung mga totoong Kristiyano, pero nawawalan sila. At dahil dyan, si Pablo'y sumulat ng ikalawang Tesalonica. Isinulat talaga ito para sila encourage kung paano mamuhay habang sila'y nasa huling araw na. Ito ang dapat nyo malaman. Kaya ito po ang ating pong alamin din. At dapat ito makapag-encourage sa atin sa init ng panahon, sa gulo ng ating buhay. Kapag Pilipino, nagalaban, may magpananakot ka, magulo niya. Kaya tingnan natin muna, ang chapter 1 ng 2 Thessalonians, ang pinakapaksa rito, pinag-usapan dito, sinasabi ni Pablo rito, ang pagsubok. Ang mga persecutions, ang pagsubok at pag-uusig. Susubukin talaga ang mga Kristiyano. Yun ang kanilang naranasan. Chapter 2, itinuturo rito ang paglalapit ng pagtatapos ng panahon. Ano ang mangyayari? Ano mga palatandaan nung malapit na ang panahon? At sa chapter 3, ay ang mga practical na problema na nagiging ugali ng mga tao sa huling panahon. At yan makakonsin natin sa panahon na yun. At malay mo, baka ikaw nakikitaan ng problema nyo. Paano yung ugali natin ngayong tayo ay nasa last day of last days? Kailangan nating baguhin ito. Saan tayo natapos? Tayo ngayon ay nasa huling araw. At humaharap tayo sa mga matitinding kahirapan at trials. Kaya yung ating dinadanas ngayon, hindi ito bago, hindi ito biglaan. Ito'y bahagi ng ating buhay. Now, paano tayo mangugali? Anong asal natin sa mga matitinding pagsubok sa buhay natin ito? Bakit ganito? Nasa huling araw na po tayo. Ng mga huling araw. So, makatutulong ang paksang ito upang huwag tayong mawalan ng pag-asa. Tayo ay nasa mapanganib na panahon ng mga huling araw. So, paano natin harapin ang kalagayan ito? Paano natin harapin? Maring hinaharap na natin, pero how do we face it? Paano natin ito harapin? Now, dito sa ating binasa, verse 1, chapter 1, verse 1 to 4, meron ditong tatlong mungkahi na dapat nating tignan. I-adapt natin sa ating buhay kung ito'y ating makilala. Unang-una, ang sabi po sa verse 3, doon po sa verse 1 ito, yun yung pong introduction ni Paul, pagbati niya, at ang kanyang benediction.
Pero tignan natin, ipasok na natin ang kanyang message. Unang-unang nagpapasalamat siya rito, nananalangin si Paul. Verse 3, ang sabi niya, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Ang sabi ni Paul dito, in a practical way, alam mo, mga kapatid, halimbawa ako, pastor, alam nyo, mga kapatid, ako'y nagpapasalamat sa Diyos. At kailangan ko pagpasalamat ito dahil sa inyo. But ano bang nakita ni Pablo sa inyo? Ano bang nakita ko sa inyo? Alam nyo, papasalamat ko lang sa Diyos dahil kayo lumalago sa inyong pananampalataya. Nakikita ko yun. Yun ang sinasabi ni Pablo rito. Kaya unang-una ko na mungkahi na pinapakita rito, Paul, palaguin mo ang iyong pananampalataya. Sa huling panahon, ngayon, sa ating buhay ngayon, ang number one gawain ng isang Kristiyano upang huwag tayong tuluyang mawala ng pag-asa, unang-una, palaguin mo ang iyong pananampalataya. Palaguin mo ang iyong pananampalataya. Bakit? Ang sabi nga sa Romans 1:17, the righteous shall live by faith. Tignan mo yung baka, di ba? Ang baka, paano siya tataba? Eh, kaya ng baka. Pinapalago niya yung kanyang katawan sa palitan ng baka. Ay, pagkain niya ng damo. Nanabsab siya, di ba? Kumakain sa damuhan. Pero mamaya, pupunta sa santabi at uupo. At habang nakuupo, nguya ng nguya, binubulay-bulay niya. Tatanong lang natin ang nangyari sa loob, gaya ng sinabi ng mga talino, na mayroong pitulong compartment yung siya ng baka. Habang siya ay gumuya, lulunukin niya. Lulunukin niya sa unang kwarto ng kanyang tanakyan. At pagkatapos, may iwan yung katas, lalabas ulit yung damo mula sa kanyang bibig, lumumuyain na naman niya. Pagkatapos siya mumuya, papasok na naman sa ikalawang compartment ng kanyang sikura, at doon, talaga namang madudurog doon, ilalabas niya uli at umuwi hanggang sa ikapito. At pagdating sa ikapito, hindi niya ipabalik sa bibig niya dahil tutuloy niya doon sa kanyang dede. Yun ay gatas na. Magiging gatas. Ganun po ang ibig sabihin ng pagbubulay ng salita. Palaguin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbubulay ng salita upang ikaw ay magkaroon ng ganansya sa buhay mo. Lalabas talaga ang gatas ng dalisay na salita ng Diyos. Kaya paano po natin ito palalaguin? Ang sabi po sa ating text, verse 3, again, ang sabi sa verse 3, dapat kaming laging magpasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya ng nararapat, sapagat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha. Grabe, lumalago. Ibig sabihin, number 1, pakanin mo ang iyong pananampalataya. Feed your faith. How? Faith cometh by hearing by the Word of God. Paano natin ito masusuplayan ng sustansya yung ating faith, yung ating paniniwala? Mayroon tayong totoong pananampalataya? Yes, naligtas tayo doon. Ligtas na tayo. Hindi mo nahulugan, hindi mo na palalaguin ang iyong kaligtasan o ang iyong pananampalataya. Saan mo ito palalaguin? Doon sa mga chismisan? Doon sa iba't ibang mga aral? Doon ka makikinig? Hindi. Maaaring makakinig ka roon, kay iba ang ibinubunga sa buhay mo dahil hindi tamang pagkain ng pananampalataya ang iyong pinapakinggan. Puros lang kasiyahan. Puros kating ng tenga ang iyong pinapakinggan. Wala ka talagang layunin, lumago ang iyong pananampalataya. Ang number one solusyon dyan, feed your faith with the Word of God. Ikaw mismo ang maghuhukay ng salita ng Diyos. Habang binabasa mo at binubulay mo ang salita ng Diyos, ikaw ay makakatagpo ng mga promises of God. Anong klase halimbawa? If you confess your sin unto me, I am faithful and just to forgive you and cleanse you from all your wickedness. That is God's promise.
Saan mo nalaman yun? Dahil nagbasa ka, inunawa mo yung binabasa, na kapag ikaw pala may kasalanan at ipinahid mo sa Kanya, banal siya, tapat, na ikaw'y panatawarin. Wow! Lalago ka talaga sa iyong panampalataya. Dahil gagawin mo yun. Hindi ka magkikimkim ng iyong kasalanan. Kaya sinabi sa Psalm 66 verse 1 na, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Hindi mo pananatilihin yung sama ng loob, yung galit mo sa iyong puso, dahil narinig mo, nabasa mo, na ang Diyos ay faithful and just to forgive you if you confess your sin. Isa yan sa mga pangako ng Panginoon. Ano bang pangako? If you receive Him and have faith in His name, you will have the authority to become child of God. That's God's promise. Kung tatanggapin mo si Jesus na siya lamang ang tagapagligtas, at sa palataya ng kanyang pangalan, na sa kanyang pangalan siya gumawa ng buong parusa ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo, piniwala mo yun, binibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Doon lalago ang ating pananampalataya. Hindi tayo makikinig po ang mga tinuturo-turo kung sino yung mga sa TV na yan. Na kanilang layunin ay palaki ng ulo mo na God is good, God is good, God is love, He will make you rich. Hindi yun. Ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, makasalanan tayo, we have offended God, and we have to repent our sin. Doon naman tayo lalago kapag tayo tumanggap niya. Doon lalago ang ating panampalataya. Hindi tayo lalago para yumaman. Hindi rin layunin ng Panginoon. Matthew 1:21, and you shall call His name Jesus, for He will save His people from what? From poverty? From sickness? No, from their sin. Yan po ang gospel. Hindi po yung gospel yung magpapayaman ka, how to be a very good manager in your company. Hindi yun ang tinuturo ng Panginoon. Kundi maging righteous. Then secondly, not only feeding our faith with God's Word, but also persist through persecution. Igiit mo yung sarili pag may persecution. Huwag kang sumuko. Huwag kang sumuko. Alam mo, ang sino lamang nakakaramdam ng current, ng tubig, ay yung sumasalungat. Pero yung mga nagpapaanod-anod, hindi na maramdaman kung gaano katindi ang current ng ilog. Christians ay sumasalungat, lumalaban, pero hindi sa lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. We have to persist ourselves through persecutions. Verse 4, 2 Thessalonians 1:4. Ano pa't ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at panampalataya sa lahat ng mga pag-uusig. Pagtitiis means to persist. Now, persecutions and tribulations, magkaiba po yun. Persecutions means tumutukoy ito sa ating mga trials at kahirapang naranasan ng Kristiyano. 1 Corinthians 10:13. Pareho-pareho natin dumadanas ng persecutions, kahirapan. Maring persecution sa iyong family, persecution sa iyong teacher, persecution sa iyong manager, lahat tayo dumadanas na. Tulad kay, halimbawa kay Sabog kay Peli, nag-drive ng isang van, pinapersecute siya every day. Pero kahit hindi mo bibiyahe, kailangan mag-boundary ka. Sino mag-amin ganun? Hindi mo na nga binyahe, mag-boundary ka pa. That's persecutions because they know that you are a Christian. At kakaya-kayanin ka, hindi lalaban yan. Kalibitin mo yung yan, hindi lalaban yan. Ano hindi? Suntok kita. Sorry. Ibig sabihin, we have to persist through persecutions. Lumaban tayo, hindi sa ating lakas, hindi sa ating galit. Persist. Ibig sabihin, magtsaga tayo dyan. Kasi persecutions lahat ng ating naranasan sa buhay ng Kristiyano sa mundong ito. Ba't kayo ba yung tribulation? Ibig sabihin, tribulation ba mo? Pressures! Yung kagipitan naranasan natin, problema sa buhay naranasan ng lahat ng tao. That's tribulation. Kung ang mga unbeliever dumadanas sila ng kagipitan, the same with us Christian. So kailangan tayo mag-persist dyan. Maramdaman natin yung bigat ng current. Huwag tayo magpaanod-anod. Oo naman, kung maganda ngayon, para huwag ka lang mag-persecute, makikisang ayon ka na lang. No.
Tumayo ka sa iyong pananampalataya. Feed your faith with persisting in persecution. Hindi lamang po sa word, but in action. Kailangan nating lumaban. Ang mga ligtas, hindi ligtas sa kagipitan. Sino sa inyo rin hindi nagigipit? Pwede ba akong tumira sa inyo kahit isang oras lang? Wala pa natin kagipitan. Lahat tayo nagigipit. Kanina usapan ng mga nanay sa kusina kung paano ibabadit yung kapirasong tuyo o ito sa hapunan ito sa ha? Sabi ng anak, di ba pwedeng buunay? That's against tribulation yan eh. We are in the last stage. Hindi tayo lahat nabubuhay sa karamihan. Alam mo kung bakit? Hindi tayo makapagbantay kung tayo nasa kasarapan. Yung everyday, andun ka palagi sa yung lumilipad ka ron, naliligo, nag-swimming, ito yung tawag doon, yung makakapag slide na gano'n. Saan ka buhay nun eh? Tapos andun ka sa loob ng isang lupa ron na hindi man dagat, pero yung tubig umaalon. Di ba? Tapos nagsasertoin ka maroon na wala naman dagat doon, pero mechanically, nagkakaroon talaga ng ano eh. Nakakot ka ba kayo? Mapapanood ka sa TV. Ang sarap ng buhay na gano'n, no? Pero that's not life. Hindi na ito buhay. Tayo ay narito sa mundo na puno ng kasamaan, kasalanan. Nagahari kasalanan. So therefore, mayroong tribulations, mayroong persecution. Kailangan natin mag-persecute. We have to feed our faith. God is in control. Kaya tanong ko sa inyo mga kapatid, lumanag po ba ang inyong panampalataya? Kung wala kayo every Sunday kung saan makakapakinig kayo ng aral upang lumago kayo sa kaalaman, tumibay ang inyong panampalataya. Lumanag po ba ang inyong faith? Paano hinaharap ang inyong problema? Hinaharap sa galit? Para iwasan? O di kaya punta ka mo sa Jollibee, magpakapi-kapi ron? Para pag-uwi mo, wala na problema, tulog na sila lahat. Pero hindi naman wala problema. Pag-isip mo, problema pa rin. Harapin! Harapin ito! Yun ang kailangan natin. Sa pagharap natin sa mga tribulations sa buhay, lumalago ang ating faith, lumalago ang ating tiwala. Alam natin kasi ang Diyos ang may control sa lahat ng bagay. Then, hindi lang yun dapat mapalagin mo ang iyong panampalataya, meron pang isa, meron pang ikalawa. Ano yun? Verse 3 again. Anong sabi sa verse 3? Basahin ko ulit. Dapat kami magpasalamat sa inyo, sa Diyos, mga kapatid, dahil sa inyo, gaya nung narapat, sapagkat ang inyong panampalataya lumalago. At ikaw, at ang pag-ibig ng bawat isa para sa isa't isa ay nadaragdagan. Sa English dyan is abound. Nadaragdagan. Pag sabi mong abound, lumalarawan ito sa ilog na bumabaha. Namamaga yung ilog. Makita mo yung daanan ng ilog. Alam mo sa amin kasi tabi kami ng ilog eh. Pagka walang tubig, maliit lang. Matubig daanan, maliit ng tubig. Tapos tatay ko gagawa ng pantak, no? Yung lambat na sasalutin niya yung agos. Doon pupunta lahat ng isda. Pati mga talaki. Mga talaki ito sa tabi. Kundi yung mga igat, yung mga madudulas na takot, no? Makukuha niya. Pero once bumahaya, yung maliit na ilog yun na mamagayan. Lumalawak yan, lumalawak. Lumalagasay yan, umaapaw. Hanggang doon sa aming bahay. Ito pong sinasabi rito, na ang inyong pag-ibig dapat umaapaw. Kaya ang dalawa po nating punto ito, paapawin ninyo ang inyong pag-ibig sa isa't isa. Ano po ibig sabihin nun? Dalawa po ang ibig sabihin. Para umapaw ang ating pag-ibig sa isa't isa. Una, magparaya ka sa iba. Magparaya ka. Huwag mo tintindihan yung sarili. Ako ito, alam niyo yung Serbi. Sino bang tinataas niya? Sarili. Kay Maserbi. Ganda po, click. Bagay sa akin, click. Pare, ako. Hindi ko naman sinasabing bawal mag-selfie. Pero, pinapakita ko sa inyo, ano ang message talaga doon? Self-centered po yun. Dahil po sa self-centeredness, minsan may nalalagay sa bangin. May namamatay, di ba? Lumapit na bundok.
yung mountain climbers, kaya pinagingat ko si, ay, ang ganda! Ang lalim! Sabi nung boyfriend niya, at ang hotel! At ang sabi, wala na. Selfie kasi. Pero kailangan magpalaya tayo sa iba. Huwag lang sarili ang iniibig natin. Gusto natin akin. Ha? Minsan nangyari sa akin yan, no? Meron akong cellphone, kasi sorry ko yung mga Muslim na sa Metropolis ng araw. May cellphone ako, pag nakita mo gano'n sa wala mo nagpambay yan. Meron yung sa puso ko na gusto ko akin pa rin. Naramdaman niyo ba yun? Ako, okay. Sinungaling ko. Ano ko nararamdaman din eh. Kung sabihin ako lang. Well, alam nyo, huwag tayong maging sakit. Magpalaya tayo sa iba. Ito yung pinaka-posibleng maaari mong magawa sa buhay. Ang magparaya sa iba. Dahil kung hindi, mapupuno ka na yung sarili. Busog-busog ka talaga sa iyong sarili. Nagiging idol mo ang iyong sarili. Kaya konting puna sa'yo, nasasaktan ka. Kapag hindi ka napapansin, nag-ago ka. Sakit kaya sa dughan. Sakit kaya manganong wapang pagkatanawa. Ba't hindi ako tinitignan? Sakit naman ginawa niya sa akin. Bari mo, balang araw din kita titignan. Now, one of the best things you can do, you should do sa time of problems is, magpahagi sa iba. Saba't alam nyo ito na masusukat yung ating sarili. Kung makunat ka, kuripot, o sakit. Tatahingin mo na lang. May naningingi. Ako pa ako ito. Nangyari sa amin na, mamayan. Nangyari sa amin. Punta kami sa SM. Ibili yung gamot. Talagang, yung pera namin may sinturon. Talagang. Kailangan mabili ng insulin. Kung hindi, mamatay ang bukas. Kailangan ko ng oral na tabletas na kung hindi, bubulang bibig ko. So, sabi, sinakal namin yung gasto. Kaya, sabi niya, Papa, asong sumili na. Ano kakain ba tayo? Uwi na lang tayo. Nagluto kayo yung mga bata ron. Hindi, naging mo na walang ulang para sa kanilang dalawa lang. So, may pera ka ba dyan? Sige, mga baliya ko rin ito. Pin natin. Kunti tayo nang yung tapa. Sige. Kunti na kami. Kain na kami. Sa harap kami ng doktor. May lumapit. May lumapit talaga. Pinaulang pa yung card. Hindi na yung card. Sabi ni Mama, head ko. Nakita ko sa ako naman tumingon. Totoo yan, pero nag-grieve yung puso ko eh. Nag-grieve out ang puso ko talaga. Mamaya, sabi ni Mama, Papa, bakit? Hindi yung Mama ko. Bila, ikaw po nag-iisip. Kita mo, wala pa lang kamay yung kabila. Wala pa lang kamay dito. Nakakawa naman, magsisisiyaw pa ako sa ginawag ko rin. Kumpis tayo. Hanap mo natin ang bariya. Hanap pa lang hanap. Hanap pa kami yung 40. Pero mo, meron pa lang 40. Doon sa kaya, ito muna. Sabi natin, hindi mo. Walang, binigay niya. Aba, ginawa. Ginawa ang pakiramdam namin. Kung maliit yung isang ano lang, yung burger na maliit, burger no? Steak na maliit lang, tsaka kalahating kanin, busog na kung kaya sa ginawa namin. Hindi yung pinaka-the best na magagawa natin in times of problem, na makapag-share tayo, makapagparayan tayo sa ita. But sometimes talaga ganun nangyayari. Not-pure na sa atin, na mayroon pang remaining sin. Pero mayroon tayong Espiritu Santo na nagpapabuto sa ating Espiritu that we are children of God. The Spirit bears witness with our spirit that we are sons of God. So,
Makinig ka doon. Huwag mong pakinggan na yung sarili. Kasi sarili natin ay sarili naman makasarili na. The best. So mayroong joy. Meron tayong joy. Nararamdaman. At ito nakita ni Paul kaya sabi ni Pablo, alam mo mga kapatid, karapat-dapat na ako magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, nakikita ko ang inyong pagiging Kristiyano. So mayroon pong joy. So ang ating pong dapat maging layunin sa buhay nito ay hindi lamang basta tignan natin kung ano yung makakayanan natin sa ating sarili. But we have to look for an opportunity sa needs ng iba. Hindi daw sa pagpapakain tayo, hindi yan ang ginagawa ng Panginoon na kailangan subuan mo na ito, gaya ng ginagawa ng mga religious people ngayon na parang tulad ng mga NGOs na pakainin sila, pakainin, tapos walang work. Ang layunin natin talaga ay ang totoo natin tulong ay pakainin sila ng salita ng Diyos at pagkatapos i-practice natin yung ating pagpapakain, kung mayroon tayong kakain, pakainin natin sa kanyang sa material o sa pisikal. Pero number one natin tulong ay Word of God. So yun ang ating hanapin opportunity. Yung mga tao na nangangailangan ng Kristo upang sila maligtas. At kung mayroon tayong may ibigay natin. Yun ang nakikita ni Paul eh. Una nilang sinasacrifice ang kanilang kabuhayan para lang makapag-share ng gospel. Kaya sabi ni Pablo, lagi mo papasalamat sa inyo dahil ang inyong pananampalataya talaga namang nag-iiko, hindi lamang sa Macedonia, sa Achaia, sa lahat ng dako. Nakikita namin narinig namin ang inyong pagiging Kristiyano. Yan po ang dapat nating mag-ugali dito sa last days. Itong ating panahon. Ang hirap po sa ating panahon ngayon. Nasa libig tayo. At ikalawa, hindi lamang yung magparaya tayo sa ating kapwa. Secondly, na yung pong pag-akaw ng ating pag-ibig ay dapat daigin natin ang ating pagka-makasarili. Yan ang number one problema sa iglesia, self-centeredness. Self-centeredness. Marami pong mga plano, marami pong nag-iipon ng budget, gumayaman talaga ang bulsa ng iglesia. Pero hindi matupad yung sinasabi sa Malachi chapter 3 verse 10. Kundi, ang ginagawa nila ay para sa pagpapaunlad ng kanilang building, magpaunlad, magpalaki ng sweldo sa mga manggagawa. Pero ang mga dumagalo, halos walang makain. Tulad yung meron dyan sa Kabisayaan na parang langit yung lugar nila. At yung kanilang pastor sumasakay ng private plane. At ang coach niya, limousine na napakahaba isang kilometro. Sobrang ba na? Mahabang limousine, pero kanya mga membro ay lubak-lubak sa daan, naka-tricycle at nakatupong-tupong umatin sa kanilang looy. Kaya kinakausap sila sa Discovery Channel, yung tao ito. Why is it like that? Pero sa summary ng statement, they worship me. That's why they sacrifice for me. Hindi yun ang tamang awal. Nasampahin ang preacher. Ibigay lahat ng luho. Preacher is a servant. Kasi sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 2, huwag kayong maging Lord sa inyong mga flocks. Huwag kayong maging Panginoon, kundi maglingkod. Yan po ay sa uri ng pagkamakasarili. Centeredness, self-centeredness. Minsan din sa ating mga members, mga attenders, naging self-centered din tayo dahil mayroon tayong tendency na kapag umaatin tayo, nakatingin tayo sa ating sarili. Ang ating kadalasang ugali kapag tayo pupunta sa pagsamba ay ganito. Ano kayo matatanggap mo sa church? Pastor, matatanggap mo ba ang aking needs ngayon? Makikiliti ba ang aking tenga? Pasahin mo ba ako ngayon? Makukomfort mo ba ako ngayon? Yun po ay pagkamakasarili. Ang focus natin ay hindi dapat sa ating sarili, kundi ang focus natin, how can I serve God through this church? How can I serve God
with my something sa aking sarili, sa aking buhay. Sino yung mayroong mga needs dyan? Maaaring may mga bisita na ako, kapwa kong bisita, na kailangan sila ng Diyos, na kailangan sila ni Kristo, para ko siyang tulungan. Yung po dapat nating maging ugali. Hindi yung, hindi ako nakuha ngayon, hindi ako na-bless ngayon. Wala akong nakuha sa pagsamba ngayon. Oo nga, wala kang nakuha sa pagsamba mo, gano'n nakuha mong puta. Natulog ka. Self-centeredness. Dapat umaapaw ang pag-ibig natin sa ating kapwa. At hindi lang sa kapwa, kundi maging sa ating Diyos. Nabubuhay tayo sa mundong ito na maraming taong nag-iisa, mga kaibigan, mga kapatid. Saan nyo makikita yun? Anong mapapansin nyo sila ay nag-iisa? Doon lang sa modern technology natin, mapapansin nyo na yung mga taong nagsusolo sa buhay. O nag-iisa. Mas ganun yung mga taong nasa TV bupang hapon. Isolated sila sa marami. Nagsusolo sila. Gusto nilang ma-enjoy sa kanilang makapanood sa TV. They need something na makapagbibigay buhay ng kanilang sarili. Kaya ginagamit nila ang teknolohiya, TV, o di kaya tablets, kahit sa kasada. Kaya naglalakad yun. Ha? Wala siyang kapwa eh. Mayroon siyang need. O di kaya MP3. Sumasada sa tugtog eh. Sa mga sundaling mga tao, tahim-tahim sila. Nagsasarili. Computers. Gusto lang maiba yung daigdig nila. Nandun sila sa computer shop. Nagagalit sila pag nalatato. Alam ko yan kasi pamangkin ako na nag-gumagano pa nila. Ito ako sa galing. Kasi yun ang reaction niya pagkalagat. Mayroon siyang need. Saan natin i-focus ang ating isipan, ang ating paano natin. Maring sa'yo nasa kalagitnaan ng, maybe you, nasa gitna ka ng millions of people, but you are alone. Kailangan mo ang tulong. Kaya, hanggat hindi nila taglay ang pag-ibig ng Diyos, makasarili sila, nagsasarili. Kaya tanong natin, sa inyo, kayo, tanggap niyo ba ang pag-ibig ng Diyos? Pag-ibig ng Diyos. Paano natatanggap ito? Romans 5:5, kapag tayo po ay naging mananampalataya, ibinubuhos ng Banal na Espiritu sa ating puso ang pag-ibig ng Kristo. So that's why we can love also. At ang pag-ibig ni Kristo ay active, laging kumikilos, nakikita mo, nag-aabot ng mga tao na kailangan. So yun po yung dalawa. Yung una po dapat nating gawin itong last day, sa simula pa lamang, palaguin natin ang ating panampalataya, at ikalawa, paapawin natin ang ating pag-ibig sa kapwa. And then lastly, pahabain mo yung pasensya. Nasabi sa verse 4, ano pa pinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitis at panampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitis. Dalawa pong beses binanggit yung patience, pagtitis. Huli at pasimula, pagtitis. Yun pong ating kailangan ngayon eh. Pabahin mo ang iyong pagtitiis. Kasi patience means, ang pagtitiis, ang ibig sabihin niyan, ay magpalakas ng ating loob sa ilalim. Sa ilalim.
Nasa ilalim ka ng pasanin, pero pinapalakas mo yung sarili. Kadalasan kapag nasa ilalim ka, sumisigaw ka talaga tulong. Pero isang Kristiyano na dapat lumago sa pagtitiis na kaya mong magtiis kahit na ikaw ay nasa ilalim o nasa bababang kalagayan sa buhay. Nagtitiis ka. Hindi yung sarili lang tinitignan. Kundi nagtitiis. Nananatili, na nagpapatuloy, subalit daan sa mga pagsubok ng mga Kristiyano rito sa panahon ni Paul sa Thessalonians, sa kagipitang hinaharap, sa mga huwag na mga aral na kanilang napapakinggan, ang kanilang pag-asa ay totoong lalo. Nasaan pag-asa? Ang nakakalitong doktrina, parang Ephesians, di ba? Chapter 4, na marami pong Kristiyano na hindi pa lumalago para sa Lord. Kaya inuugoy-ugoy, toes to and fro with different winds of doctrine. Samba po, kaya hindi nila mapirmi, hindi sila makapag-commit sa isang church. Dahil hindi na nakita na yun ang kanilang need, yung kailangan nila dahil ang nahanapit pati. Nanday na. Kailangan magpirmi. Mahapain ang pagtitiis. Minsan, ganun tayo eh. Wala tayong pasensya. Sino sa inyo rito walang pasensya? Ako'y sa'yo. Tatay ko, nag-alaga sa Texas. Manok. Nabugin tatay ko araw. Kaya pagka nagpaitlo ng Texas yun, alaga. Kailan dimdiman ng Texas din. Hindi kaya, pinabayad ang pina-incubator niya para mapisa talaga. Pero ako, pagka nagpipisa ng manok, initignan ko every morning. Ito sunod ng sisyo na, Texas. Apa? Nung kinabukasan na tingnan ko, may nagtulog na, may nababasag na. Pag nakalabas na yung puso, hindi makatiis. Binuksan ko. Binuksan ko yung manok. Pag nakita ko, may itulo pa rin, dilaw. Parahati pa rin yung buo. Patay! Hindi makapagtiis eh. Minsan ganun tayo. Hindi tayo makapagtiis sa ating kalagayan. Imbis na tayo ay guminawa, imbis na tayo ay magbenepisyo, tayo ang dumadanas noong kamalian natin sa buhay. Hindi tayo makatiis, halimbawa sa aral dito na nare-review tayo palagi. Bakit palaging kasalanan na lang yung pinipreach na? Ba't hindi i-preach yung paano yumaman? Paano gumanda? Paano maging maganda? Bakit kasalanan si Pastor Boy? Walang alam kung di kasalanan. Yung po kasing gospel, law and grace. Hindi mo maranasan ng grace hanggang hindi mo nalaman, hindi ka nalantad ng law. Ang law, naglalantad din yung pagkakasalanan. Sabi ko, hindi mo sana alam. Ang pag-iimbot ay kasalanan pala kung hindi ko nalaman sa pag-usay. Hindi mo malaman ang kalaliman ng iyong puso na ikaw pala ay sinungaling, mandaraya, ikaw pala yung nanino ng kapwa mo kung hindi na pinapangalan ang kautusan ng Diyos. At kapag nalaman mo yun, wow, napakatamis yung grace of God. Forgiving. That's grace. E por sarap yun, paano gumanda, paano lumagan sa mundo na sosyal. Eh, hindi mo malamdaman mga kasalanan. Kaya ang karamihan ang tinuturo ngayon. Kailangan natin ang pagtitiis sa tamang aral. Pag-asa sa Biblia ay hindi katulad ng pag-asang alam ng sanlibutan. Kapagkat ang pag-asa sa Biblia, number 1, nagdadala sa atin ng katiyakan. Hope brings us assurance. Yun ang totoo. Hindi yung katulad nito, ikaw, anak, papasa ka kaya sa test mo sa school. I hope so. Nag-aaral ka ba? Oo naman. Check ano mo papasa. I hope so. Hindi ko yung katiyakan. Yan ay puro-puro ng pagalindangan. Kung ikay nag-aaral, at naunawa ang pinag-aralan mo, sasabihin mo, opo, napasan ko ako. May biyayang Panginoon sa akin. May pagsabihin, sana. Hindi tayo umay sa sana, kundi umay tayo sa katiyakan ng ating pag-asa.
Dahil ang sana o I hope so ay punong-puno ng pag-alinlangan. Minsan gamit natin ang salitang hope bilang uncertainty. Sa New Testament, yung tinatawag na pag-alinlangan o doubt, hindi ito nababanggit sa New Testament. Kundi ang hope na nababanggit ay laging assured, laging tiyak. Ito po ang sinabi. Tingnan nyo ang sabi sa verse 4 again. Ano ba't ipinagmamalaking namin kayo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya. So mga kapatid, pananampalataya at pagtitiis, isa lang yan. Interchangeable yan. If you have hope, you have faith. If you don't have faith, you have no hope. So hope and faith, isa lang yan. Kaya sabi ni Pablo, pahabain ninyo ang inyong pagtitiis. At alam natin, ang hope natin, ang faith natin, the object is Jesus Christ. Because Jesus Christ is our hope. Siya ang ating pag-asa. Kaya dito po sa aral dito, ang sabi nila, nandiyan sa atin ang tribulation! Andiyan na sa atin ang matinding tribulation dahil mahirapan ngayon. Wala nang pag-asa! Wala nang pag-asa sa tribulation. Pero marami kahit sa mga reform, medyo hati pa rin dyan. Na ang tribulation, idarating pa yan. Meron pang 1,000 years. Nagano mo ng Kristiyano sa tribulation bago mag-rapture? Ayaw ko nang ganun eh. Gusto nyo ba tumano ng tribulation? The Great Tribulation? Bago ang rapture? Hindi yan tinuturo ng Bible. Tayo ngayon na nasa last days na, nangyayari na sa atin yung ibang tribulation. Ano yung tribulation natin binasa? Dating mo rapture. First Thessalonians chapter 4, chapter 3, binanggit na rin ang rapture. So, marami kong, hindi ako magaling din sa eschatology. Pero sa pagkakaunawa ko dito mga kapatid, sa Christians, hindi po dadaan sa tribulation. Bagamat may tribulation, pero hindi sinasabi ng great tribulation. Ligtas ka na eh, dadaan ka pa sa gano'n. Kasi ganito pangyayari. Pag rapture po, nandito na tayo sa huling araw, ito yung point natin, nung tayo maging Christian, ito yung panahon na, last days na ito eh. Nandito na tayo sa dulo. Last day na tayo. Ngayon, pagbaba ni Kristo, kukunin ang mga nag-iintay sa Kanya. Ikaw yun. Sana. Kaya tayo. I hope so. No? Pagbaba ni Kristo, susunduin niya man nag-iintay sa Kanya. Pero, pag akyat nitong mga susunduin, judgment na sa inyong tribulation. Eh, turo ko nga marami ngayon, kahit ako, yun ang turo ko na dadaan mo tayo sa 1,000 years, ang na ang rapture. Ihirap tayo. Rapture. Sikreto lang yun. Matutong Kristiyano lang. Pero ito hindi sikreto. Makikita na nasusunduin ng mga Kristiyano. At after that, at the same time, a judgment. Kaya walang pong panahon ng pagsisisi ron. Kasi doon sa turo po ng Revelation, mag-ahari din muna tayo. Mag-rapture tayo, tapos mababa tayo sa 1,000 years, mag-ahari tayo, tapos pag-pipis tayo sa mga backslider. Gano'n? Magbigay pag-asa. Marami pang maliligtas daw. Pero hindi ka naman pagkakasabi sa Bible. Pagbaba ni Kristo, judgment, at the same time, susunduin. Wala man tayo para magsisi sa time na yun. Kaya, tribulation, hindi na maranasan kung mayroon man. Ang tribulation, paghahatol na, darating. Kaya sinasabi lang, tribulation man ang pag-asa. Mayroon. Pag dumating yun. Sabi sa Titus 2:13. Titus 2:13, nandun na sabi, habang hinintay natin ang mapalad na pag-asa, ito yung pag-angat ng mga Kristiyano, pagdating ng Panginoon, at ang pagpapakita ng kalulatian ng ating dakilang Diyos at ang tagapagligtas na si Jesucristo. Punong-puno tayo ng pag-asa ng time na yun. Ang sabi nila, pagka-tribulation daw, wala nang pag-asa, mahirapan tayo. Hindi.
Sa mga Kristiyano, punong-puno din ng pag-asa dahil yung time na ina-rapture ang kanyang mga tinubos. Naghihintay tayo ng muling pagbarito ng Panginoon upang tayo maligtas sa anumang mga paghahatol na darating na. Patalagayin pa natin ito sa mga susunod ng mga kabanata ng 2 Thessalonians. At marami tayong malalaman tungkol sa bagay niya. So, ang pag-asa natin ay nagdadala ng katiyakan. At hindi lang katiyakan, number 2, pag-asa ay nagdadala ng katyagaan. Nagdadala sa atin ng katyagaan. 1 Peter chapter 1 verse 3, ganito pagkakasabi ng Peter. Ito rin tumutukoy din sa huling panahon na marami po ang mag-BI, 2 Peter na sabi, kailan darating yung Panginoon? Bakit na ito? Namatay ng mga Pinoon namin, hindi pa dumating. Hindi yung Panginoon hindi tapat sa kanyang pangako. Karoon natin sa 2 Peter chapter 3 na ang Diyos ay mapagtiis. Kaya hindi pa pinapadala sa atin yung matinding pasakit na yun dahil nais niya ng lahat ay umantong sa pagsisisi ng padalanan. Pero dito sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ito ang sinasabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, sa pamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanan sa isang buhay na pag-asa. Ano yung buhay na pag-asa niyo? Inyong pagdala sa atin ng Panginoon sa kanyang pagbababa. Ito yung rapture, pag-asa sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Paano natin mapatunayan dating si Kristo upang i-rapture mga tao niya? Yung kanyang resurrection. Nabuhay ba si Kristo muli? Yes. Patunay na siya ay darating para dalhin ang mga naghihintay sa kanya. Kaya dapat tayo maging matyaga pagdating sa mga aral ng Diyos. So yun ang ating batayan ng pag-asa. Dahil bumangon si Kristo, mayroong pag-asa at buhay. Assured, tiyak, ng lahat ng sumumpantay kay Kristo ay kanyang susunduin. Magkakaroon tayo ng bagay. So huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag magpaalog sa panahon natin ngayon. Hirap ng buhay. Maraming pag-asa. Bakit magbubuhay ngayon? Sabi nga rin ako kanina. Hindi kailangan talaga. Umiscore tayo. Saan tayo score ng pagkain? Hirap ng buhay. Totoo yun. Hindi natin may realidad yan eh. Hindi tayo pantay-pantay. Iba natin kapatid, mataas ang biyaya yung tinanggap nila, malata ang sweldo nila, sumusweldo ng 60, 40, isang buwan. Samantalang iba naman, tumatanggap na ng 8,000, 10,000 isang buwan. Pero isa lang po ang makapagpapatibay sa atin, yung pag-asa. Paano natin binabudget sa maliit natin sweldo? Pang-asa pa rin tayo pinigil. Yung mga mataas na musunod, paano binabudget yun, dapat nakatingin sa pag-asa. Hindi sa sarili. Magparaya sa iba, hanapin na kailangan kay Kristo. Kaya nga sa atin po, pagkatapos ng pati, kaya natin humihit ang iba't ibang hangin ng unos sa ating buhay. Secure tayo bilang Kristiyano. Ang kaligtasan mo hindi ko may hawak. Ang kaligtasan mo ay hawak ng Diyos. Sa langit, iniingatan ng kanyang kapangyarihan. Bumagsak man tayo rito, mga kapatid, as a Christian, nagkasala man tayo, hindi rin nahulog ang mawawala sa kamay ng Diyos ang kanyang iniingatan. Kaya dapat tayo magpatuloy na maglingkod sa Diyos, maging maingat tayo dahil ang Diyos may hawak ng ating kaligtasan. Huwag tayo magpabaya. Huwag mong sabihin, ligtas na ako, kaya pwede na ako mamuhay ng demonyo. Once saved, always saved. Hindi po yun ang ibig sabihin. Totoo talaga, pag naligtas ka, hawak ng Diyos ang kaligtasan mo, pero ang totoo na ligtas, nagpapatuloy hanggang bukas, nagtitiis, sumasamba, sumasampalataya, naniniwala kay Kristo, nagsisisi ng kasalanan sa bawat minuto. Yun po ang perseverance of the saint. Pero kung sabi yung ligtas ka na, tapos nagpapatuloy ka sa iyo, wala ng pagmamasalita ng Diyos, wala kang commitment sa Panginoon, ay, hindi ko masabi sa iyo, tagay mo nga ang kaligtasan. Pero kung ikaw, alam mo, di ba kung sa awit natin, I know whom,
Whom I believe, believeth. For I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able. Diba? Pagkakawa na naman Diyos, iwan tayo yung kaligtasan. Kaya yung kaligtasan natin, hindi sa atin dami. Nagkasala tayo. Nabalita. Sino hindi makakasala? May po tayo repentance eh. Pero hindi na orugang katulong ko. Hindi ligtas yan. Bakit nagkasala? Yung kaligtasan ng Kristiyano nandun sa kamay ng Diyos. Yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Kaya kaya lang natin gawin anumang init ng hangin ng mga pagsunod sa buwan natin. Tumayo tayo. Mag-commit tayo. Bigyan natin ang ating commitment sa Panginoon. Sacrifice natin ang ating sarili para sa iba. Magtyaga tayo. Magtiis tayo hanggang oras. Taglay natin ang pangalan ng Panginoon. Taglay niyo ba ang pangalan ng Panginoon? Then meron pang pag-asa. Kaya, ang dapat natin gawin, huwag mawalan ng pag-asa. Tayo manalangin.